Good morning, a blessed church. Malakas po ba? Mahina. Ayan, so ngayon po ay bubuksan na nating formalang ating worship service for this morning. Ayan, muli po nating batiin yung ating mga katabi at sabihin nating, you are safe. After that, sabihin nyo rin po, God holds your future. Ayan. Masarap po bang pakinggan at marinig? Amen. Ganon din po sa mga worshipers natin online, you are safe, God holds your future. Alam nyo po, ABC, o Blessed Church, tayo pong mga Kristiyano, lalo na po sa ating simbahan, I like how we embrace the sovereignty of God over our lives. I like how in every trial and circumstance, we surrender it to God, who is in control of everything. Amen? Even our future, no matter how vague or distant they may seem, we solely surrender it to Him with full of hope. Amen po? This then will remind us what the author of Hebrews said. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yes, God is sovereign, God is in control, and He rules the universe. But what if there comes a time that uncertainties will come our way and challenge us? What do we have to keep on going? What do we have to keep on going and hoping? That one thing, a blessed church, is our faith in God. And without faith, it is impossible to please God. Ang Diyos po ay may plano sa bawat isa. Siya po ay may magagandang plano para sa inyo at kaya po niya kayong pagpalain sa kanyang naisin. At ang ating kinabukasan sa Diyos ay nababalot po ng pag-asang hindi kayang wasakin o mawala. ABC, true and godly faith is defined as trust, relying on God when we're looking to the future, and obeying when we don't fully understand all the details. You can trust in God, in Jesus Christ, to do good to you, both now and the future. You may not know the plans you have for the future, but our Father in heaven does. This morning, ABC, let us demonstrate the godly faith. What we know and believe about God should lead us to trust in Him more and put our hope in Him. The writer of Hebrews presents the idea of faith as a confident look to the future, based on reliance on God's promises. Therefore, our future is safe in the hands of God. Amen? Ayan. Kung sino po ang nagtitiwala sa Diyos at buong pusong pinagkakatiwala sa ang kanyang future, ay inaanyayahan ko pong magsitayo. At tayo po ay manalangin. Ayan. Let us all pray. Our sovereign Father in heaven, who rules the universe, who holds our future, who keeps us safe, Lord, let this morning be filled with glory and joy that comes from you. Let our songs, our psalms, Lord, be filled with thanksgiving as we worship you, because you deserve all the glory and praises. We love you enough, Father, and we thank you enough that we could be able to stand here to worship you and to give you praise. We thank you, Father, for the love of Jesus Christ. Thank you, Father, for the fellowship of the Holy Spirit. And thank you, Father, for giving us this opportunity to come here at church, to praise and to worship you and to give you praise and listen to your words. We bless your name. May your name be glorified and exalted in our midst. It's in Jesus' name we pray. Amen. Hello, Mantis. So this morning po, we want to declare the faithfulness of our God. And a blessed church, come and join us po as we sing praises to our Lord. Handa na pong umawit para po Panginoon? Ay, parang ilan.
Handa na po umawit ng papuri po sa ating Panginoon. Kaya po kung ano man po ang ating mga pasan-pasanin itong mga panahong ito, tandaan po natin na ang ating Panginoon ay tapat kailanpaman at patuloy na makakasama natin sa panahon ng ating mga problema o pighati or kung ano man ang mga pagsubok na ating pinagdaanan. And this morning, we want to declare that our God is faithful. Forever faithful. Sabi nga po dun sa ating aawitin. So, a blessed church, come and join us as we sing praises to our God. God brought out His people with a strong and mighty hand, took them out of slavery to behold the promised land. Mountains fled before them, and turned back and ran, and they saw that He was good. Let's sing. God is faithful to His promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to His own. Pares lang po ng tono dun sa unang verse natin. Let's sing. God has helped to free us from the bondage of a sin. Tasting of His kindness, we cannot go back again. Lead us through the desert to the rivers of His grace, working all things for our good. Come on, church, let's declare. God is faithful to His promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to His own. You're faithful. We have known Your mercy and Your love as in the past. If days be few or many, You will guide us to the last. You have said it, we believe it, every promise holding fast. For we know that You are good. God is faithful to His promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to His own. You are faithful, O God. You are faithful to Your promise. You are with us. You are with us. You are faithful. You are faithful to Your own. You're faithful to. We want to continue to praise You. Yung desire ng heart namin to Lord and to declare that You are our Lord, our Savior, our faithful God. And hayaan Niyo, Panginoon, that You embrace us with Your love. At patuloy namin maitanghal, Panginoon, that You are our strength, our comfort.
our everything, O God. And we will continue to praise you, O Lord. And we will continue to declare your goodness, O Lord. Your faithfulness, O God. Let's continue to praise our Lord. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, but is safely undone. Yes. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Let's sing. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Let's sing. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Yes. Forever safe. Forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Church, let's sing. I found my fortress in you, and my soul anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Truly, Lord, na patuloy naming panghahawakan, Panginoon, ng mga pangako mula sa inyo.
Patuloy kaming mananampalataya, magtitiwala, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming tunay na Diyos, aming tapat na Diyos, at ang aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Ikaw, Panginoon, ang aming kapahingahan. Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. At lahat ng mga alalahanin, mga pangamba, mga takot, mga bagay na gumugulo sa aming isipan, Panginoon, sa inyo namin ito ay pinagkakatiwala, O Diyos. At hayaan niyo, Panginoon, na ang manatili at manahan sa puso't isipan namin ay Ikaw lamang, O Diyos. Ang mga pangako mo at ang pag-ibig mo na walang hanggan, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri ang puso namin at ang isipan namin. Patuloy na ipapahayag, Panginoon, na Ikaw lamang ang aming Diyos. Aming tunay at tapat, mabuti, at aming tagapagligtas na Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, Panginoon, ang aming awitin, ang aming kalakasan, ang aming buhay, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng ito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Papuri po sa Panginoon. Isang malakas na papuri para sa ating nag-iisang Diyos. Ayan, Happy Thanksgiving Day. Basahin ko po sa Psalm 28 verse 7. It says here, "The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him." A blessed church in every circumstance, let our response to God be to always trust in Him wholeheartedly. This way, we will experience recently nung nakaraang buwan. Hindi ko man siya ma-share ng detalye, pero yung kabutihan ng Lord sa amin, pinaramdam niya yun sa akin. Kasi merong mga bagay na alam naman natin yung mga usual na problema na nangyayari sa atin sa araw-araw. Pero yung pagkakataon na yun, hindi siya unusual para sa akin at saka sa pamilya ko. Pwede kong isipin na kami ba ay pinagtripan. Hindi ko maisip na umabot kami sa ganung pangyayari. Pero during those darkness moment, hindi ko alam kung paano ko magsisimula, paano ko siya tatapusin. Talagang iniyak ko siya lahat sa Panginoon. Kasi alam ko yung kakayahan ko limited lang at hindi ko alam yung mga susunod na pangyayari. Since day one na nangyari yung incident na yun, yung grace ng Lord sa akin, andun na siya. Hindi ko na siya kailangang hingiin. Kusa niya nang binibigay sa akin. And then, gumawa ako ng kaparaanan na sa tingin ko, kaya ko siya. At magagawan ko ng paraan. Pero, sad to say, alam natin na hindi natin kaya. Pero, dun sa moment na hiningi ko sa Panginoon yung kanyang guidance, and wisdom dun sa pangyayari. Alam ko nandoon siya. Hindi niya kami pinabayaan na pamilya. Dumating yung point na sabi ko, pag lumabas ako sa bahay namin, hindi ko alam kung saan ako pupunta, saan ako lalapit.
only the Lord lang ang kasama ko at siya lang ang maggagabay sa akin kung saan kami pupunta. And may mga araw talaga na hindi ako nakakatulog 24/7. At ang ginagawa ko lang ay magdasal at basahin yung book of Psalm 91. Yun yung naging sandigan ko sa pagkakataong yon. Dahil alam ko na during those darkest moment, alam ko yung Panginoon lang ang makakatulong sa akin. At yung miracles na hiningi ko sa Kanya, yung pabor na hiningi ko, hindi niya ako binigo. Sabi ko kasi, Lord, wala na akong ibang matawag, wala na akong ibang mapuntahan, kundi sa'yo lang. So, I will trust everything to you, no matter what happens sa araw na yun. Pero ang Panginoon, hindi niya ako binigo at binigay niya sa akin yung kasagutan ng araw na yun. Na maayos yung problemang ang pamilya namin, yung problema na kinakaharap namin. So, hindi ko alam kung yung pagkakataon na yun ay yun na ba yun? Pero ang sabi ko lang sa sarili ko, ang Diyos ay buhay. Lalo na pag tumawag tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo sasaraduhan ng pinto. Alam niya na hanggang doon lang yung kakayanan ko. So, sabi ko kasi, Lord, hindi ko na kaya. Ikaw na pong bahala. So, binigay ko ang lahat sa Kanya dahil alam ko siya yung Panginoon ko. His control in everything nung araw na yon. Marami siyang pinadala sa aking mga kaibigan, yung mga kaibigan na pinagkakatiwalaan ko na makakatulong sa akin. And glory to God dun sa pagsubok na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kasi nung hindi pa ako Christian, iniisip ko kung paano maranasan yung miracles ng Panginoon. Parang nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko kung totoo po ba yung miracles ng Lord. But siya yung gumawa ng way para iparanas yun sa amin. So, glory to God. Good morning po. Ang hirap ng pacing. Kasi malungkot. Ayun. Pero gusto ko pong ibalik at pasasalamat po at papuri sa Panginoon sa pagpasa ko po dun sa civil service exam na professional level. Ayun. Bali, nung isang araw pa po yun ni-release, pero hanggang ngayon po, hindi po talaga ako makapaniwala. Grabe. Katunayan, kagabi, tinignan ko ulit yung pangalan ko kung nandoon. Parang, totoo ba ito? Kasi sa sarili kong kakayanan, hindi ko po talaga kaya, promise. Pero maraming salamat po sa Panginoon kasi inalaw niya na makapasa ako. At tunay na nakakakaba at nakaka-excite sa bagong pinto na bubuksan ng Panginoon para sa akin. Pero I fully trust yung ano po yung kalooban niya po ang talagang maganap, and talagang napakabuti po ng Panginoon, and salamat po sa mga favor na binigay niya. Simula pa lang po dun sa pagkuha ng slot, kasi ang hirap po makakuha ng slot dun laging punuan agad. Hanggang sa pag-apply, talagang may pre-service pa, may pre-breakfast pa. Maging dun sa time na exam, service din, may breakfast din. Salamat po sa ginamit ng Panginoon, di ko nasasabihin kung sino, sa mga favor na yon, ginamit ng Panginoon para dito sa panibagong milestone ng aking buhay. And ayun, my heart is full ng papuri at pasasalamat. Talagang kamangha-mangha po ang ginagawa ng Panginoon. And maraming pong salamat. To God be the glory.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Na-miss ko tumayo dito sa pulpit na ito, ano po. Pero hindi po ako magte-testimony. Ayan. Although ang buhay ko po ay punong-puno ng mga bagay na dapat talagang ipagpasalamat din sa Panginoon. Okay? So, tumatayo po ako dito dahil hindi naman po lingid sa inyong lahat na ang atin pong mahal na pastor ay sabbatical leave, ano po. So, ginagawad po talaga natin to sa ating pastor upang magkaroon naman po ng pagkakataon na kasama ng kanyang pamilya ay makapagpahinga naman po. Pero hindi naman ibig sabihin na wala naman pong ginagawa si pastor, ano po. Okay, so sa mga susunod po na mga linggo, ako po at yung rest po ng ilang member po ng Elder Council ang makikita nyo po sa harapan upang pangunahan po kayo sa ating Thanksgiving prayer. Okay po? So, today, sino po ang katulad po ng ating kapatid na si Mera at ng ating kapatid po na si Kathy na meron din pong nais na ipahayag na pasasalamat po sa ating Panginoon? Tumayo nga po tayong lahat. Okay, tayo po ay manalangin. Let us all pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, giver and sustainer po ng aming pananampalataya at ng aming buhay. Kayo po ang nagturo sa amin, O Lord, na magpasalamat sa anumang circumstance ng aming buhay. Sa lungkot man, O Lord, sa defeat man, sa kasalatan, sa kasaganaan, Panginoon. Tinuruan mo po kami, Lord, to be thankful. Hindi dahil, Panginoon, gusto mo kaming padaanin, Panginoon, sa mahihirap na sitwasyon, kundi nais mo, Lord, na matuto kami, Lord, ng contentment, ng katotohanan, na sa iba't ibang karanasan ng aming buhay, ito man ay kasiya-siya, Panginoon, o hindi, ang matutunan namin na ikaw po, kayo po ang siyang lagi naming kasama. Kaya lagi po kaming mayroong dahilan na magpasalamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa katatagan ng loob. Salamat sa katagumpayan na ipinagkaloob mo po sa aming kapatid na si Mera, Panginoon. Hindi man namin alam exactly kung ano ang kanyang pinagdaanan, Panginoon. Subalit, Lord, yung mga luha niya ang siyang nagpapahayag sa amin, Panginoon, na bagamat dumaan siya sa masakit at mahirap, Panginoon, na kalagayan, ang iyong kabutihan at katapatan, Panginoon, ang kanyang nasaksihan, Lord, sa mahirap na ito, Panginoon, ang kanyang pinagdaanan. Ganon din naman po, Panginoon, nakikigalak po kami at napapatunayan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan at katapatan sa katagumpayan din naman, Panginoon, na ibinigay mo po, Lord, sa aming kapatid na Kathy, Panginoon. Sa lahat ng ito, Lord, alam namin meron ka pong layunin, meron kaming purpose, Lord. So every time that you are giving us victory, O God, every time na tinatawid mo po kami, Panginoon, every time na nire-reveal mo po yung sarili mo po sa amin, sa aming mga karanasan, lagi naming hanapin, O Diyos, ang iyong kalooban. At lagi namin, Panginoong, i-desire na ang lahat ng yon ay magamit namin para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. At maging sa mga kapatid ko na ito, Panginoon, nakasama kong nakatayo ngayon sa inyong banal na harapan, dinedeclare namin, Panginoon, ang aming gratefulness, ang aming thankfulness, O Lord, dahil our standing in front of you, Lord, is a declaration, O God, na walang single moment, Lord, sa buhay namin na hindi namin naranasan, Panginoon, ang iyong kabutihan, na hindi namin naranasan ang iyong katapatan, na hindi namin naranasan, Lord, yung overflowing grace and favor mo po sa amin, kahit hindi namin ito, O Diyos, deserve. Maraming salamat po, Panginoon. At yun ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katiyakan, Lord, ng security sa buhay namin, na ang aming Diyos na pinaglalagakan namin, O God, ng aming confidence, ng aming faith, ng aming hope, kailanman ay hindi magfo-falter, hindi matitinag, at kailanman hindi mabibigo. To you be all the glory, to you be all the praises, to you be all the thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Okay, para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, inaanyayahan ko po ang bawat isa na panandaliang pong tumayo. Ayan, bigyan ko po kayo ng time sa nabuksan sa Exodus chapter 4, verses 10 to 14. Okay na po? Sige. Babasahin ko po sa dalawang translation, sa New Living Translations at sa ASND, ang salita ng Diyos. Sa NLT po, sabi dito, Exodus chapter 4, verses 10 to 14. But Moses pleaded with the Lord, "O Lord, I'm not very good with words. I never been. And I'm not now, even though you have spoken to me. I get tongue-tied, and my words get tangled." Then the Lord asked Moses, "Who makes a person's mouth? Who decides whether people speak or do not speak? Hear or do not hear? See or do not see? Isn't it I, the Lord? Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what you say." But Moses again pleaded, "Lord, please send anyone else." Then the Lord became angry with Moses. "All right," he said, "what about your brother Aaron the Levite? I know he speaks well, and look, he is on his way to meet you now. He will be delighted to see you." Ang salita ng Diyos naman po, sinabi ni Moises, "Panginoon, hindi po ako magaling magsalita mula pa man noon. Hirap na ako magsalita kahit sa ngayong makikipag-usap po ako sa inyo. Pautal-utal ako kapag nagsasalita." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka, dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo." Pero sinabi ni Moses, "O Panginoon, kung maaari pong magpadala na lang kayo ng iba." Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Moses. Kaya sinabi niya, "O sige, si Aaron na lang ang kapatid mo na isang Levita ang siya magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita, papunta na siya rito para makipagkita sa iyo. Matutuwa siyang makita ka." Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong magsiupo. At para naman po ibahagi sa atin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito na may pamagat na Fear of Failure, na nakapaloob po sa sermon series na Faith Over Fear for the month of November, purihin po natin o palakpakan sa pangalan ng Panginoong Jesus ang isa sa ating Elder Council na tapat at isang tunay na kaibigan. Walang iba kundi si Brother JB Peña Florida. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And good morning po, a blessed church. Ayan, hindi po talaga nawawala ang kaba kapag tumatayo po sa pulpit, as much as marami na pong pagkakataon na ako po ay preach na po, pero it is true that when it is the word of the Lord that is being shared, kailangan may fear and trembling, because this is not something po that we should take lightly. Na po.
But today po, kagaya po ng nabanggit ni Brother Tantan, we'll be starting po a new series entitled Faith Over Fear ngayong buong month po ng November. At para po sa unang installment ng series natin ngayong November, tatalakayin po natin yung nakita niyo po sa screen today, yung fear of failure or takot po sa pagkabigo o mabigo. So magre-reminisce lang po tayo ng bahagya. No? Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na bumalik po sa nakaraan, ano kaya pong desisyon o bagay ang inyo pong babaguhin? Was there a moment po in your life when out of fear of failure, you have resorted po on a different approach for that particular decision or moment po in your life? Sige po, bigyan ko po kayo ng time na balikan po ng bahagya yung bagay po na yan. Pero magbibigay din po ako ng disclaimer habang binabalikan niyo po yung mga bagay na yan. As much as we do believe and affirm that God is sovereign in our failure and disappointments, ito pong question ko po sa inyo, we're only trying po to remember the past and by God's grace, this message be an encouragement for us to move forward. No, siguro may naalala na po kayo bigla. The purpose po of this message is for you to be encouraged. No, doon sa moment na yun ng life mo, that out of fear of failure, you have done something different. Or gusto mong mabago, in case. No? Sige po. Natatandaan niyo po ba yung game show na Deal or No Deal? Yan. Sino po yung nakakatanda? Taas po ng kamay. Ito po yung game show na para sa mga hindi po nakakaalam na medyo mas bata po sa amin, na hindi po umabot doon sa generation na ito. Yung Deal or No Deal, ito po yung game show na may briefcase. Tapos, ang nagbibigay ng offer ay si banker na hindi natin kilala ever. Okay po. So, noong 2013, sa isang celebrity edition po ng Deal or No Deal, nagkaroon po si banker ng isa sa pinakamalaking offer so far sa game show na ito, na tumataginting po na 700,000 pesos. Okay? Tapos, ito pong celebrity na ito, dahil po sa kanyang takot na mawala yung 700,000 offer ni banker sa kanya, ay she opted na ito na lang yung kunin ko, yung 700,000, yung briefcase okay na. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung nasa loob nun eh. No? Kaya lang, after makuha niya yung 700,000, nang binuksan na po yung briefcase, syempre nagsigawan po yung mga tao sa loob ng audience. Siguro yung mga nasa TV din, nagsisigawan sila. Yun pala, yung jackpot prize na 2 million pesos, yung kanyang hawak na briefcase. So, syempre, todo regret si contestant doon sa kanyang napiling choice. No? So, for us po, fear of failure affects all of us. Bilang mga tao po, kapag naharap po tayo sa takot, madalas po, ang ginagawa natin ay ginagawa po natin yung buong makakaya natin na iwasan po ito. We often avoid things na naisip po natin na tayo mag-fail. O kaya naman, layuan na lang po natin ito. Kung may decision man tayong gagawin sa sobrang takot, hindi na lang ako magde-decide. Kasi sa tingin natin, we would fail. We often avoid facing our fear of failure to spare ourselves from what po? From the pain of disappointment and frustration. No, kasi po masakit nga naman talaga kapag hindi nangyari yung inaasahan, o kaya naman, nangyari yung inaasahan mo na mag-fail ka, it would cause you pain. And as Christians, kapag binibigyan din po tayo ng pagkakataon, ito po isang magandang halimbawa po sa atin, na mag-serve sa ministry, whether being part ng kahit ano pong ministry available, lalo na po kapag isang leadership position po yung hinarap po sa atin, automatic po, ang magiging sagot natin ay, hindi ko pa sure eh. Baka hindi talaga ako para dyan. Hindi pa naman ako tinatawag ni Lord. Or, ang pinaka-gas-gas po na linya ay pagpe-pray ko muna. Maaring ito po yung ating response dahil nag-iingat po tayo, hindi naman po natin yun, hindi ko po ini-invalidate yung part na yun. At upang
mapag-isipang mabuti po yung pagtugon. O kaya naman, natatakot tayong mabigo, kaya hindi pa tayo sumasagot agad ng diretsyo. We fear failing not only ourselves, other people, and also God. Kaya ang hirap pong, yung pag nabigyan tayo ng opportunity to serve, ang hirap agad tumugon. Kasi naisip mo na agad, naku, baka mag-fail ako dyan eh. Baka i-fail ko lang yung ministry, i-fail ko lang ang Lord. But today, ABC, we shall learn that our fear of failure can be overcome by what? By trusting in the one who called us. Bilang unang bahagi po ng ating Faith Over Fear series, ang title po ng ating mensahe for today ay Fear of Failure mula po sa Exodus chapter 4 verses 10 to 13. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ikaw ay aming makilala sa pamamagitan ng iyong salita. We know, Lord, that your words will not return void, O God. Kaya naman, Lord, samahan mo kami sa pagkilala kung sino ka. And may we also know who we are. We pray for the Holy Spirit's wisdom and guidance to be upon us to understand and openly receive your word and apply it with our lives, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pagsisimula po natin, ang main text po natin today, masasabi ko po na ito po yung isa sa pinakakilalang story po sa life po ni Moses. Kung kayo po ay lumaki sa Sunday school, marahil po, madalas na naging halimbawa sa mga preaching po o madalas na ginagamit ito pong verse na ito. Pero gaya din po ng natutunan natin last time po sa preaching po ni Pastor Rendel, when the text becomes so familiar to us, we often miss the bigger picture. Kung ano po yung mas malalim po na ibig sabihin nito. Kaya naman po, atin pong susuriin po yung buong conversation ni Moses at ng Diyos kung bakit po umabot sa punto na nasabi po ni Moses sa verse 13, yung statement na, Lord, wag na lang ako, iba na lang please. Nagsimula po yung pag-uusap ni Moses at ng Diyos sa Exodus chapter 3. Familiar po kayo sa burning bush experience po, nung pagkakataon na si Moses po ay nagpapastol at nakita niyo po yung isang nagliliyab na bush na hindi po na natutupok ng apoy. Nung malapit na po siya doon sa burning bush out of curiosity, he heard the voice of God saying, Moses, Moses. After God called Moses, he introduced himself. Sabi ng Diyos, I am the God of Abraham, Jacob, and Isaac, and informed Moses that, sabi po sa Exodus chapter 3, verse 7 to 9, he has seen the affliction, heard the cries of, and know the sufferings of his people, the Israelites, and now have come to save his people from slavery in Egypt, and will bring them to the land flowing with milk and honey. Matapos po ang paglalahad ng Diyos sa kanya pong nais gawin para sa bayan ng Israel, ibinahagi naman po ng Diyos kay Moses ang magiging part po ni Moses dito sa planong ito. Sa purpose na ito, para po sa Israel. So ano po yung ipapagawa ng Diyos kay Moses? He will be the messenger of God that he will send to Pharaoh and deliver the children of Israel out of Egypt. O siya po yung magiging instrumento ng Diyos para palayain po ang Israel mula po sa pagkakaalipin. At dito po tayo papasok sa unang point po natin. To overcome our fear of failure, we must rely on the words of the one who called us. Mula po yan sa Exodus chapter 3, verses 11 to 12. Again po, as much as yung main text po natin ay from chapter 4, verses 10 to 13, we'll be discussing po yung entire conversation ni God at ni Moses. Sabi po, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, but I will be with you, and this shall be the sign for you
that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. So sino po si Moses at this point in time when he met God in Mount Sinai, sa Horeb? He was a 40-year fugitive. Siya po ay kriminal. Tumakbo kasi siya po. Wala po yan sa Exodus chapter 2. Pag binasa niyo po yung story na yan, si Moses po ay isa pong fugitive na tumakbo papalayo po ng Egypt at pumunta po sa Midian. Nakapatay po si Moses ng isa pong Egyptian taskmaster dahil po sa matinding oppression na ginagawa po ng taskmaster na yon sa isa pong alipin. Akala po ni Moses kasi walang nakakita sa kanya nung ginawa niya yung krimen. At nung nalaman niya na may naka-witness nung sa kanyang ginawa, siya po ay tumakas papalayo. And for 40 years, na nasa Midian po siya po ay naging shepherd. So, criminal po siya at naging shepherd. Makita niyo po yan sa Exodus chapter 3 verse 1 sa unang part po. May mga Bible commentators po ang nagsasabi na posible po na sa tagpong ito ng burning bush experience, Moses was already 80 years old. Baka napanood nyo na po yung Prince of Egypt. No? Doon sa Prince of Egypt kasi parang hindi po siya ganun katanda. Pero sabi po ng mga Bible commentators, it is possible that Moses was already 80 years old. Meron po ba ditong 80 years old? Wala pa naman po, Ana. Papunta na po doon. Meron po ba? Ayan, para sa inyo din po ito. Ayan. So, who was Moses at this point in time? He was no longer the Prince of Egypt. Nung bata po siya hanggang sa siya po ay tumakas, siya po ay isang prince. Siya po ay grinom na maging prinsipe ng Egypt. He was a criminal. He was a shepherd. He was old. At this time. Wala na po siyang power at authority bilang prince dahil siya po ay naging kriminal ng tumakas. At ngayon po, isa na siyang pastol ng tupa at matanda na po siya, literally. And here we are. Hindi po nakapagtataka ang takot po ni Moses that he will fail. Yung pagsagot niya po sa Lord, na sinabi ng Lord sa kanya, Moses, this will be your task. Lord, ba't ako? I'm nobody. Legitimate question po yun. For Moses knows who he is. Ang question po, have you ever asked the Lord the same, mga kapatid? Naitanong nyo na rin po ba sa Diyos itong statement na to, Lord, I'm nobody, why me? Sino ba naman ako, Lord? Bakit ako? Baka may natatandaan po kayong instance ng life ninyo nung pong nilapitan kayo kunyari ni pastor o kaya naman po ng mga elders or deacons ng ministry to take part in serving the Lord at naisip na, hindi naman para sa akin yan eh. Hindi naman para sa akin yung ministry. Sino ba naman ako? Mga pastor dapat gumagawa niyan. Dapat mga elder gumagawa niyan. O kaya naman po, bakit naman ako magiging leader? Hindi naman ako leader type. Wala naman akong ganong skill eh. O kaya naman yung, itatanong ko po muna sa Lord. O kaya naman po, I'll pray for it. I'm not saying po na mali po na ipanalangin po no, yung atin pong desisyon bago po tayo tumugon. Pero po, we may be saying these things kasi hindi po natin alam paano yung salitang no. Gumagawa po tayo ng excuse, pero hindi lang po natin masabi yung salitang no. Na po. Pero mahalagang hindi po tayo pangunahan ng takot na maglingkod po sa Diyos sa kahit anuman pong paraan o kapasidad. Why? For the word of God was clear from the beginning when Moses first refused God's divine call for him. Ano po yung sinabi ng Diyos sa kanya as a response to his question? Sinabi po ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Sa Exodus chapter 3 verse 10. What did God promise and assured Moses?
the end result was promised at the beginning. Naipangako na po at inassure na po ng Diyos even before Moses asked the Lord for it, na ito po yung mangyayari, na ang plano po ng Diyos ay matutupad para sa kanyang buhay. Una po, ano yung promise ni God? God will be with him. Pangalawa, He will be able to lead them out of Egypt and they will worship God at the same place where they are conversing right now. Moses, dito rin kayo babalik. You will worship me here in this mountain. So what do we know, mga kapatid? Sa story po ni Moses, no, after po nitong moment na to, God carried Moses and Israel to the promised land as He promised. Although, hindi pa po alam yun ni Moses at this point in time. Pinangako pa lang po yun ng Diyos sa kanya. And as Christians po, we are in a better position than Moses sa pagkakataon pong ito. Bakit po? Because we know that God accomplished what He had promised to Moses. Alam po natin na ito po yung natupad based on His word, sa salita po ng Diyos. Unlike Moses who is hearing it for the first time. No? We are able po to overcome our fear of failure when we rely on the words of the one who called us. Bakit po? For God is trustworthy. For He is trustworthy. Kapag tayo po ay tinawag na maglingkod po para sa Diyos o mapaglingkuran po ang Diyos, dapat po tayong magtiwala sa mga salita po ng Diyos. We must trust God's words. That He will be with us and victory or triumph is certain, for God is the one who made that promise. Kaya po, we are in a better position than Moses at this point in time because we, as Christians of today, knows how trustworthy our God is because of what He said and what He did in His Word. Sabi po ni Jesus sa kanya po mga disciples when He sent them out, nung kinommission po ng Diyos ang mga disciples niya, ito po yung pangako niya sa kanila sa Matthew chapter 28 verse 20. And be sure of this, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Same for you and me. Same for you and me. Again po, we can overcome our fear of failure by not relying solely on our own identity, but instead by trusting in God's words that He will be with us throughout the journey and will accomplish what He had purposed. It does not matter po kung sino ka, kung anong edad mo, gaano ka katanda o gaano ka kabata. Kung ikaw man ay mayaman o mahirap, it doesn't matter your identity, your status is. Imagine, God used a shepherd, fishermen, to do mighty things for His glory. And here you are, thinking that you cannot be used by God. No, mga kapatid, God can use you, regardless of your situation. Because He will accomplish what He has purposed. Gagawin po niya kung ano po ang kanyang sinabi at plinano. So after po nung first refusal ni Moses sa panawagan po ng Diyos, makita po natin kung gaano po kalalim po yung root ng fear of failure po ni Moses. Again po, Moses grew up and was groomed to be the prince of Egypt, or be a prince of Egypt, and lived as a shepherd in Midian for 40 years after he escaped. All of his life, he only knew about God and does not know who God is. Kaya naman po, for us, the second point, to overcome our fear of failure, we need to recognize the character of the one who called us. Sabi po dun sa verse 13 to 15, but Moses protested. Ito, kasunod po, pangalawang protesta. If I go to
to the people of Israel and tell them, the God of your ancestors has sent me to you, they will ask me, what's your name? Then what should I tell them? God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my eternal name, my name to remember for all generations. So ano pong nangyari kay Moses? Hindi niya po kilala si Yahweh. Ano pong ibig kong sabihin dito? Alam po natin, sa buong book po ng Genesis, the name of the Lord had been known, yung Jehovah. Sa Genesis chapter 4 po, kay Enosh, when he called the name of the Lord was there. Kay Abram po, nung hindi pa siya Abraham, sa Genesis 14:22, he said to the king of Sodom na siya po ay nag-pledge na ng oath kay God. Again, it was mentioned that Abram, bago siya naging Abraham, sa Genesis 15, he received a vision from the Lord. Meaning, hindi na po bago yung pangalan po ng Diyos o pangalan ni Yahweh. Yung patriarchs po o yung mga ninuno ng Israel, when it was pointed out by God, they knew who God is. Ngunit, ito po yung situation ni Moses, mga kapatid. He might know about God, but he does not know who God is. Paano po yung nagkaiba? Growing up po in a family with many gods sa Egypt, and even believing that the Pharaoh is God, Moses might know about Yahweh as a foreign God. No? Kilala niya po si Yahweh bilang ibang Diyos ng ibang lahi, but did not actually know who He is. Maring meron po siyang alam tungkol sa Diyos, ngunit hindi niya po ito kilala. Ano pong halimbawa nito? Meron po yung sinusundan po na celebrity. Yan. Sino po dito yung dati may sinusundang celebrity, regardless sa mga kabataan kasi dati K-pop eh. Ngayon yung mga may sinusundang artista dati. Yung sa sobrang fanatic mo ng artista na yun, lahat ng pelikula pinuntahan mo. Mga ganyan. Yan. Pag meron po tayong sinusundan na particular celebrity, we might know po yung mga bagay tungkol sa kanila. Ano yung birthday nila, saan sila nakatira, o kaya naman ano yung mga gusto nilang pagkain, ano yung ayaw nilang pagkain, at marami pa pong iba. Pero, we may not know them personally. So kapag sinabi po natin, kilala natin yung isang tao, we have a personal, close relationship with them. So may mga that, what should I tell them about you, Lord? It means po, He does not really know who God is. Ano pong sasabihin kong pangalan nyo? Ibig sabihin, ano pong i-explain ko sa kanila kung sino kayo? Okay? This is a good reminder also for us that we are again in a better standing than Moses. Kung si Moses po at this point in time, hindi niya kilala ang Diyos, for us to profess, na tayo po mga professing Christians, we affirm this, we know God. He is our Savior. He saved us from sin. He died for us. We pray to Him. We communicate with Him. We know His Word. We love His Word. Basic, kumbaga. We indeed recognize who God is. But Moses, at this point in time, did not recognize the character of the one who called him. But look how gracious God is towards Moses. No? Tingnan niyo po yung sagot ni God kay Moses. Instead of getting angry at Moses, dahil hindi po siya kilala ni Moses, God graciously introduced Himself. Sumagot po ang Diyos kay Moses, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila. Ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, ang Panginoon, ang Diyos ng iyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo. Kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman. God said, I am who I am. I am who I am. Naniniwala po ako na yung pagpapakilala pong ito ay hindi lamang pulaan para sa mga Israelitang ililigtas po ng Diyos. First and foremost, this is God's way of assuring Moses that He is also the I am for Moses.
He will be who He will be. Church, if you are in this moment of doubt with what the Lord is calling you to do for His glory, let the Word of God remind you that God is the I am that you will only need and the only reason for you to say, yes, Lord. See, imagine nyo po yung moment na yun, Moses, I am. Bago pa niya sabihin sa Israelites, Moses, I am. I am. Who will I be to you? I know you're afraid. I am, Moses. I am. I am. And Jesus Himself, for we know God, no? As Christians, we know who God is. Jesus Christ Himself is the I am that we will ever need. Kinumpleto niya po yung I am eh. Sa New Testament, ito po yung mga sinabi ni Jesus Christ about Himself. I am the bread of life. Sa John chapter 6, 35 to 48, where we can be nourished and have eternal life. I am the light of the world. Sa John chapter 8, verse 12, our source of light in this dark world. I am the door. Sa John chapter 10, verse 7, the only gate by which we may enter and be saved. I am the good shepherd. John chapter 10, verse 11 to 14. He is the good, righteous shepherd who protects, guides, and nurtures His flock. I am the resurrection and the life, sa John 11. The source of both our resurrection and our very life. I am the way, the truth, and the life. He is the only way to be saved. He is the only source of truth, and He is the only source of eternal life. And lastly, I am the true vine, sabi ni Jesus sa John chapter 15. When we are connected to the true vine, ano po, we can bear fruit. You're able to bear fruit because Jesus is the I am, the true vine that we'll ever need. In Christ, we're able to overcome the fear of failure because He alone is more than enough for us to accomplish what God has called us to do. So nakita niyo po yung 7 I ams na yun. When God calls you to serve, you'll have all the reason and all the things that you will ever need to accomplish what God has called you to do. Brothers and sisters in Christ, when we're facing with fear of failure, let this serve as a good reminder to recognize the character of the one who called us. He will be whom He will be to you and for you. Moses, what more can you ask for from God? No? As much as hindi naman hinihingi ni Moses, nagre-refuse siya eh. But God assured him and promised him these things that will happen and who God is. And yet, after God's assurance in verse 18 that the elders of Israel will accept your message, here we are for the third time around. But Moses protested again. What if they won't believe me or listen to me? What if they say, the Lord never appeared to you? Then the Lord asked him, what is in your hand? A shepherd's staff, Moses replied. Moses feared failure because he relied on his own ability rather than rely on the power of the one who called him. Yan po yung ating third point. We will be able to overcome the fear of failure if we rely on the power of the one who called us. Moses, relying on his own identity, thought that the call of God to deliver Israel would be based on his own ability. Akala po niya, nakadepende po sa kanya ang katagumpayan po ng pinapagawa ng Diyos. He knows he is old and now only a mere shepherd. So imagine this. How can a shepherd with only his staff and clothes be able to free Israel from the powerhouse nation Egypt? Yung Egypt po this time is like the America of today. They have all the resources, the wisdom, the knowledge, and the power. Kung ngayon po may mga modern tanks, ang modern tanks po nung time nila mga chariots.
They were a powerful nation, and the Pharaoh was a powerful, influential leader of their time. Ngayon, akala po ni Moses, sa balikat po niya nakalagay yung bigat para mapalaya po yung mga Israelita. O nga naman po, no? Anong magagawa ng stick na pamalo? Laban po sa spears, sa bows, sa swords, at sa chariots. Realistic lang po si Moses dito, no? Sa tugon niya, no? Ganito rin po tayo, no? Tayo rin mga people of today, ng mga nabanggit ko pong statements kanina. Yung atin pong delay o refusal sa pagsagot po sa tawag po ng Diyos ay nagmumula po sa pag-aakala na ang katagumpayan po o yung success ng ministry ay nasa atin pong mga balikat. Wow! No? Akala natin dahil kung kulang tayo sa skill, sa gifting, sa manpower, sa oras at sa resources, hindi na tayo tutugon sa tawag ng Diyos. As if the ministry depends on us. And yet, here comes our gracious, merciful, loving God telling Moses, Moses, what's in your hands? Moses, what do you have? Ano yung nasa kamay mo? Dear Christian, if you're hearing this, who is in the crossroad of accepting and refusing God's call, what do you have? What do you have? This was God's gracious message to Moses. I will do great things with what you have. God assured Moses that he would perform miracles using what Moses had. Ano po yung meron si Moses na pinakita po ng Diyos sa verses 1 to 9? Una po, yung kanyang staff. He will perform sign using staff sa Exodus 4:3 to 5. Makita niyo po yung serpent. Naging serpent po yung tungkod ni Moses. He will perform sign using his cloak. Lagay mo yung kamay mo dun sa balabal mo. Nagkaroon po siya ng leprosy or skin disease. Pagkabalik niya, gumaling ulit. So, yun po yung una at pangalawang sign. Tapos, ang sabi ni God, kapag hindi pa rin sila naniwala dun sa first sign na binigay ko, sa second sign na binigay ko, I will perform sign through you. Sa verse 9. Ano po yung pinagawa ni God kay Moses? Kumuha ka ng tubig sa Nile. Ibato mo sa lupa, magiging dugo yung tubig. Since Moses knew, siya lang yung meron siya, God said, I will perform sign through you. Yung staff pa lang po ni Moses, meron po akong na-research na may exhaustive list. Meron pong 42 miracles recorded na pinerform po gamit lang yung staff. Kung gusto niyo po ng kopya, pwede ko po i-send sa inyo mamaya para mabasa niyo po sa bahay. Tapos yung ilang miracles na nandun si Moses na pinerform naman po ng Diyos. God did not only do miracles with Moses' staff and cloak. Here, God tells Moses, I will perform a sign through you sa verse 9. Yung nabanggit ko po kanina. So imagine nyo po yun. It doesn't matter what we have or who we are. Mga kapatid, when God calls, He ensures that everything needed to fulfill His purpose will be accomplished. Regardless kung ano po yung meron tayo. Ang question po, what do you have? At isa pang magandang tanong, what are you doing with what you have? May ginagawa ka ba doon sa mga bagay na meron ka to serve God? What is your excuse not to serve? And what is your excuse not to be at best in what you have? To serve the Lord. Isa po yung magandang tanong na kailangan nating i-evaluate sa ating mga sarili. What stops you from serving God? If God can use you with what you have. Kaya naman po, ating mapagtatagumpayan po yung takot sa kabiguan o mabigo. Kung ang ating pong inaasahan na hindi po yung ating mga sarili at kung ano pong meron tayo, kundi ang Diyos. We won't carry the ministry. It will be carried by God. Let it be clear. We won't sustain the ministry. God will.
We won't ensure that the ministry is accomplished, God will. It's not about you, it's about Him. Kaya naman po, kapag ito po yung tamang nasa pag-iisip natin, automatic ang sagot dapat, yes, Lord. Here I am, Lord, send me. Kaya lang, ito po ang katunayan. Lastly, in order for us po to overcome the fear of failure, we should recognize the authority of the one who called us. Ito po yung last point natin sa Exodus 4:10-12. Sinabi po ni Moses, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na po akong sa pagsasalita. Kahit na ngayon po na nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Oh, come on, Moses. Parang hindi mo narinig yung mga sinabi ni Lord sa'yo sa buong usapan ninyo. Kung pwede lang po, pakitapik nga si Moses. Gising, Moses, nananaginip ka ba? Matapos sabihin ni Lord sa'yo lahat ng mga bagay na gagawin niya through you and for the people of Israel, here you are saying, Lord, utal ako eh. Pakigising nga po si Moses. Pero pwede po ba pakitapik lang siya? Pero kidding aside po, this may be true at this point. No? Wag naman po nating i-invalidate yung nararamdaman po ni Moses at this point in time. So imagine po, ito pong situation. Si Moses po was groomed, again po to be the Prince of Egypt. Equipped with all wisdom and powerful in speech and in action. Saan po yung galing? Sa Acts chapter 7. Sa preaching po ni Stephen, sinabi niya, Moses was equipped. He was filled with knowledge and wisdom of Egypt. He was trained. And there was even an account sa Antiquity po ni Josephus, isa pong Jewish historian, na ito pong si Moses also led an army of Egyptian and won against Ethiopians. Hindi lang po siya equipped with knowledge and wisdom. Warrior din po ito si Moses in his prime. He led an army. May mga Bible commentators bang nagsasabi na posibleng dahil po sa lahat ng yon nawala kay Moses when he left Egypt and when he ran away. Namuhay po kasi siyang pastol. Baka benefit of the doubt naman po. Kung 40 years po ang kausap niya ito pa at saka mga hayop, baka posible po talagang nahirapan na talaga siyang magsalita. Meron po ba ditong bilingual or multilingual? Yung marunong po ng ibang lengguwahe, mga Japanese, yung Nihongo, Hangul, meron po ba? O kaya naman po kung ang probinsya ninyo ay kunyari sa Visayas, ganyan, o kaya Ilocano, ganyan. Kapag hindi nyo po napapractice, ano pong nangyayari? Nakakalimutan po, di ba? Although naiintindihan nyo po yung kausap nyo, nahirapan po kayong sabihin sa lengguwahe po o sa dialect na maiintindihan din nila. And this may be true, no? Kay Moses na 40 years siyang nasa wilderness tending to the flock of his father-in-law. It may have been a pure utterance po of humility, knowing that he was reduced to nothing and now being called by God to speak to the king of Egypt and to the leaders of the Israels. Yung mga elders po. And yung overwhelming task po na ito to free the Israelites from slavery, talagang maiintindihan mo yung panlulumo ni Moses. Yung pagliit, yung sobrang liit ng tingin niya sa kanyang sarili. Pero, ito rin po yung malinaw sa tagpong ito. For us din po. Masyado pong naitoon ni Moises yung kanya pong pagtingin sa kanyang sarili kaysa po tignan ang Diyos bilang tanging daan para po maisakatuparan yung pinapagawa po sa kanya ng Diyos. He was too busy looking at himself. Naalala ko pa po yung time na nag-road trip kami nila Pabi, kasama po yung mga friends namin. Yan. Si Pabi po yung aming butihin po na driver noong time na yun. Dahil medyo nagmamagaling po ako sa pagtuturo ng daan, feeling Google Maps po kasi ako noong time na yun. Sino po dito yung mga driver po na merong palaging backseat driver na kasama? May mga
Yeah. Yung parang ano, kayo po yung nagda-drive pero may ibang driver po kayong kasama. Ano? Yan. Yung time po ako po yung backseat driver po. Masakit man pong tanggapin. Nung time po ako yung backseat driver ni Pabi. Dahil nga po, nagmagaling ako kasi akala ko, nakapunta na ako dun eh. Alam ko yun eh. Di ba, Pabs? Alam ko yun, nakapunta na ako nun dati eh. Dito yan, daan ka dyan. Yan, sige, ligo ka dyan, Pabs. Ang ending po, naligaw kami. Napunta po kami sa isang private property na natakot po kami baka mamaya ipahuli po kami kasi nakatakot din po yung lugar. And as much as Pabi trust me, there will be times po na sa kwento nga po, epic fail din po ako. And, pero ibahin po natin ang Diyos. When God gives the words on what to do and where to go, it will surely be pointed and it will be what it will be at hindi po tayo maliligaw. The problem is like Moses, katulad po ni Moses, tayo po, we tend to look at ourselves and miss the point that God is the authority. Kagaya po ni Moises, ang problema po natin, we fail to recognize that God is the authority. Tingnan po natin yung response ni Moses dun sa verse 11 at 12. Sinabi niya po sa Lord, sinabi po ng Diyos kay Moses, ito po yung response ni God kay Moses. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdedesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita. At ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. What a perfect response to a shrinking man. God's authority is above all. His sovereignty rules over all, mga kapatid. When Moses looked at himself na sobrang liit, here comes God saying, no, Moses, it is I. I am. The God who can turn staff into snake, afflict with sickness and heal it, turn water into blood, and even, make a donkey speak to fulfill His will is the authority whom we should obey. Naalala niyo po ito? Ginamit po ng Diyos ang isang bisiro, isang donkey, para po kausapin yung isang propetang si Balaam. Nakapagsalita po yung donkey. And God made it so that the donkey can speak. What more can He do through us? For He is the authority. Ito rin po ang mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito, that in order for us to overcome po our fear of failure, we must not fail to recognize the authority of the one who called us. Kapatid, kaya ng Diyos, for He is God. Okay po, papurihin po natin ang Panginoon. So imagine this, from the beginning of their conversation, it's consistent. Consistent po yung assurance ni God and yung promise ni God kay Moses. And likewise, it is for you and for me. God will be with us in His calling for our lives. Yes, Lord, here I am, send me. Linawin din po natin, bago po tayo magtapos, na kapag will po ni Lord ang atin pong sinunod, wala po yung risk na ito po ay magfe-fail. So we have a better reason to obey and press on. Again, if it is the will of the Lord, it will not fail. It's enough reason for us to obey. Malinaw rin po ang commission sa atin ni Jesus Christ, who has all the authority to send us and take part in this wonderful ministry of proclaiming the good news of salvation. Ano pong sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples sa Matthew 28, verse 18 and 19? I have been given all authority in heaven and on earth, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Whether to take part in this or in any ministry, wag po sanang maging tugon after all God has said, promised, and assured that He will do is, O Panginoon, kung maaari lamang po, magpadala na lang kayo ng iba. Wag na lang po ako, iba na lang please.
Wag po sana yun yung maging tugon natin kay God. God extended His grace of salvation to you. And in His loving mercy, He also extended the opportunity for you to serve Him. What a wonderful God we have. No? Kung ito po ang magiging tugon natin sa Diyos, this is a great insult to His grace, mercy, and steadfast love of the Almighty God. Mga kapatid, it shows unwillingness and unbelief. Binanggit na sa iyo lahat ng pangako, sinabi na sa iyo lahat ng mga bagay na gagawin niya, and yet here you are. Lord, send someone else. It's an insult, mga kapatid. Kaya naman po, dear brothers and sisters in Christ, in order for us to overcome our fear of failure, we must put our faith in the one who called us. Ilaan po natin ang ating buong pagtitiwala, ating pananampalataya sa Diyos na siyang tumawag po sa atin. And how can we do this? Trusting in Him means that we must rely on the words of the one who called us, recognize the character of the one who called us, rely on His power of the God who called us, and recognize His authority. Isa pong tanong, may mga agam-agam pa po ba tayo after all this sa pagtugon po sa panawagan po ng Diyos sa ating mga buhay? Huwag po sana tayong pangunahan po ng takot na mabigo. Ang Diyos po ay tapat at siguradong tutuparin ang kanyang salita. Sige po, papurihin po natin ang Panginoon. Do not be afraid. Do not fear. Katulad din po ba tayo ni Moises na nakatingin pa rin sa ating mga sarili? I do pray po na after this, hindi na, no? Huwag po sana tayong pangunahan po ng takot, mabigo. Huwag po tayong tumingin sa ating mga sarili. Ituon po natin ang ating pagtingin sa Diyos na siyang tanging kailangan po natin upang magawa po yung mga nais niya para sa ating buhay. It is only through God and for God that we're able. Mas kilala po tayo ng Diyos ng higit po kaysa po sa pagkilala natin sa ating mga sarili. Isa po yun sa magandang linawin natin. Kaya naman po marapat lamang na ilagay po natin yung ating pananampalataya po sa Kanya. At tumugon po tayo ng may pagsunod sa nais po niyang ipagawa po sa ating buhay. Sa pagkakataon pong sinasabi natin sa Diyos yung ating pong mga kakulangan at mga kahinaan, hindi na po yun bago sa Kanya, for He knows you well. For He is the one who hand-formed you in your mother's womb. Siguradong alam niya po yun. Ngunit ito rin po ang sigurado. Higit sa lahat, ang kalooban po ng Diyos para sa ating buhay ay hindi po tayo dadalhin kung saan po hindi po tayo may empower ng Diyos o hindi po niya tayo mabibigyan ng kalakasan. Kaya naman lumakad po tayo ng may buong pagtitiwala sa Diyos na tumawag po sa atin na tapat sa Kanya pong mga pangako. This is for you, a blessed church, dear Christian. This is the time for you to evaluate yourself and see if you are still unwilling to do God's call for your life. For you to serve Him. You may be suffering from fear of failure, but as the Word of God lights the way for us, let your faith be placed in the one who called you to overcome any fears that you may have today. So let us praise the gracious God, merciful and loving Almighty God, who lovingly reminded us today that He is with us and He will do mighty things, even in the weakest things here on earth. Let us pray. Lord, marami pong salamat dahil Ikaw ang katuparan, Panginoon, sa iyong mga nais. Salamat, Panginoon, dahil ine-extend mo sa amin ang opportunity na ito to serve you. We do not deserve this, Lord, but here you are, lovingly extended your grace for us to be able to experience, Lord, your hand as we serve you, as we walk with you. Continue to remind us, Lord, that we're still learning every day about you and learning from you, Lord.
Moses failed in his journey at some point in time. But you have accomplished, Lord, what you have promised to him and for the people of Israel. May we not fear failure, Lord, at ilagay po nawa namin ang aming buong pagtitiwala sa iyo, pagkat ikaw ay karapat-dapat nito, O God. Salamat, Lord, for reminding us of this gracious truth that you are with us and you will do mighty things through us for your glory and your glory alone. Ito po ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello. Hello, hello, hello. Good morning po sa lahat. Hello. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo laging lahat, pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, ibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tahimik man ay kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo akin laging laan, pag-ibig mo sa'king walang hanggan, ibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo
walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Glory to God. Ayan, maraming salamat po Brother JB sa pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ganon din po, salamat kay Ate Adela for serving God with your song application. To God be all the glory. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagkakaloob. Hayaan niyo po nabasahin ko mula sa 1 Chronicles chapter 29 verse 16. Sabi po rito, O Lord our God, even this material we have gathered to build the temple to honor your holy name comes from you. It all belongs to you. Ayan, ABC, we acknowledge that everything we have came from the hand of God and that everything that we give back to God belongs to Him alone. That these tithes and offerings will be used for the expansion of His kingdom, which includes expenses for the operation of His church, for the building of this sanctuary, and for every ministries in place in our church. Your giving is an act of worship before God. May it be done with humility and a grateful heart. Ayan. Habang iniikot po yung ating mga offertory box, meron po tayong several ways for giving our tithes and offerings. So makita niyo po sa screen how you can honor God with your first fruits. So meron tayong GCash transaction, pati po yung sa ating wallet para dun sa tithes and offerings natin sa likod. Para naman po sa ating Thanksgiving, maaari po tayong lumapit kay Deaconel para po sa reservation. At para po sa application songs, we may approach Sis Ann para makapag-schedule po tayo sa every Sunday activities natin. At para naman po sa mga non-Sunday activities, meron po tayong virtual fellowship via Zoom every Monday po at 7 o'clock p.m. and prayer and worship night every Wednesday po at 7:30 p.m. Kapag kayo po ay membro ng ABC at wala pa po tayong support group, maaari po tayong lumapit kay Sister Joanna para po tayo ay mabigyan ng assignment kung saan po tayong group mapapabilang. Okay, let us all pray po. Salamat Panginoong Diyos sa iyong katapatan, sa patuloy mo pong paggagabay sa amin, sa iyong walang hanggang awa at biyaya. Salamat Panginoon dahil kami po ay inalaw mo na makapag-respond through giving. Salamat Panginoon for putting in our hearts, Lord God, the acknowledgement that all of these things, Lord, come from you and that everything that we give back to you belongs to you. And may this tithes and offerings, Lord, be used for your glory alone, for your church, for your ministry, and for your sanctuary. We thank you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. And itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ang biyaya nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala,
at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Diyos. Ayan, bago po tayo dumako sa katapusan ng ating worship service ngayong araw, meron lang po kami mga igagawad na mga awards para po sa mga raffle winners natin last Sunday. Ayan. Kung natatandaan nyo po, last week nagkaroon po tayo ng huling raffle para sa ating Reformation Month celebration. So last week po, ang ating winners ay sina Angela. Nandito po ba si Angela? Diyan po? Wala. In absentia. Pati si Ronald Verano. Ayan, in absentia din po. Anyways, iaabot na lang po namin ito sa kakilala niya para siya na lang po yung mag-abot sa kanila. Ngayon naman po, meron din pong raffle winner sa ating mga kids division. Ayan. Sino po dito yung may mga anak o mga apo sa kids? Ayan. Nagkaroon po ng raffles at meron po tayong 2 winners. Ayan. Aanyayahan ko po since wala dito yung kids, yung parent na lang po yung pupunta sa harapan to claim the reward, the prize. Ayan, para po sa kids division, 2 po, isang babae, isang lalaki. Ayan. Ang una po ay si Nate Ocampo. Ayan. Ayan. Sige. Si Mami Carmi ang mag-claim po. Ayan. Ate Carmi, standby ka lang po muna. Magpapapicture po tayo. Ayan, meron pa pong isang nanalo. Babae. Walang iba kundi si Bella Ocampo. Ayan, Hakot Award po. Ayan. Pa-picture na lang po kay Ate Jen. Ayan, to God be all the glory po. At dito po, official na nagtatapos ang ating worship service for this morning. So, purihin po ang Diyos.